bagay. Sinabihan siya ng mga tagapangasiwa na hindi makatarungan ang kanyang alok, ngunit desperado na si Kurt kaya agad siyang nagpresenta na kunin siya, dahil may karanasan naman siya sa pagmimina sa kanilang baryo. Binalaan siya ng tagapangasiwa na malaki ang posibilidad na hindi siya makakatanggap ng sahod, at maging si Lucia ay nagsabing mas gusto niyang kumuha ng matipunong tao kaysa sa payat na tulad ni Kurt. Ngunit dahil wala naman siyang pambayad ay pumayag na rin siyang isama si Kurt, at habang papaalis si Kurt, napatingin sa kanya ang tagapangasiwa at nagsimulang mag-imagine na gawin siyang personal na boy toy. Ngunit kasabay nito, bigla siyang tinawag ng kanyang kasama at sinabing dumating na ang tseke mula sa construction boss para sa natitirang sahod ni Kurt. Gulat na gulat ang tagapangasiwa nang makita na binayaran si Kurt ng 200 gintong barya, kaya natisod siya sa mga sandbag. Tinulungan siya ng kanyang kasama at sinabi na hindi ordinaryong sandbag ang mga ito, kundi isang espesyal na gamit para sukatin ang mahika ng isang tao, at tanging mga royal mage lamang ang makakagalaw sa mga bagay na ito. Sinubukan ng tagapangasiwa na itabi ang sandbag pero hindi man lang ito gumalaw, at naalala niya kung gaano kadaling binuhat ni Kurt ang mga ito, kaya't napaisip siya kung gaano ba talaga kalakas si Kurt. Sa kabilang banda, dinala ni Lucia si Kurt sa isang bundok at sinabi na sa iisang tolda lang sila matutulog ngayong gabi, ngunit nataranta si Kurt dahil baka hindi niya makontrol ang sarili niya sa tabi ng isang magandang babae. Nagulat si Lucia dahil si Kurt ang unang lalaki na tumawag sa kanya na maganda, at matapos siyang asarin ni Lucia sa pagiging bolero, binigyan siya nito ng hapunan na isang pinakuloang patatas lang. Ngunit masarap pa rin ito para kay Kurt, dahil matagal na rin mula nang may naghanda ng pagkain para sa kanya. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Lucia ay hindi mapigilan ni Kurt ang kanyang sarili dahil sa itsura nito na walang kalaban-laban. Pero bilang isang maginoo at medyo duwag, lumabas na lang siya sa tolda para maglabas ng init sa katawan at doon na rin siya natulog. Sinusubukan lang pala ni Lucia kung karapat-dapat ba si Kurt sa trabahong ito, at dahil sa bait at kagwapuhan ng binatilyo ay unti-unti siyang naaakit. Kinaumagahan, nadatnan niyang natutulog si Kurt sa labas, at napansin din niyang inayos nito ang kanyang sira-sirang damit. Habang humahanga siya kay Kurt ay bigla itong nagising, kaya't agad siyang dumiretso sa kanilang usapan, na kailangan nilang kumita ng 10 gintong barya bago matapos ang linggo. Hindi alam ni Lucia kung paano makakahanap ng mahalagang bagay sa bundok, pero sa kabutihang palad, may alam si Kurt at ginamit niya ang kanyang kaalaman para makahanap agad ng batong may kristal sa loob na nagkakahalaga ng 3 gintong barya.